speaking of temerity, itong mga Diskaya parang ano no, parang Grabe, ibang level din yan. ibang level no? Diba? Ibang Magko-cooperate. Oo, sila pa galit. Pero mo, nagnakaw ng daang-daang bilyon, tapos kinurap yung napaka-corruptible naman talaga. Tapos nagbigay ng mga partial testimony. puro mga kongresista lang yung no? Wala di isang senador no kanilang binanggit. Tapos nag-volunteer sa witness protection. Diba? Volunteer dahil one step yan papunta sa state witness. Pag state witness ka, absuelto ka na, 'di ba? Kung ano mang kasalanan ng ginawa mo, hindi ka natutugisin, hindi ka napaparusahan. At kung ano man yung nilakaw mo, hindi na babawiin. Just state witness eh. No? May isang taga-ICI nagsalita na parang yung lahat ng nakausap natin, including the Diskaya, ay hindi papasa as dun sa unang stage, yung witness protection. Aba, nagwala. Galit na galit. Hindi na kami magtetestigo. No? Di ba? Sila yung pa yung may sense of outrage. Tama naman. Di ba? Parang yung ganon ni Diskaya, di ba? Yung ganon. Kumanon, di ba? Parang sila pa yung naagrabyado, no? Sila pa yung naagrabyado. Sila pa yung galit na galit. Di ba? Imagine mo, no? Sang sako ng basura kinukuha yung ganyang klaseng impunity. Di ba? Yung talagang parang itong mga binabanggit natin, Vice President Sara, Bongo, tapos itong Diskaya, parang ibang multiverse sila nang galing di ba? Isip ko baka sa Facebook Market o sa Shopee, baka merong bilihan ng kapal ng muka. Gusto ko sana mamakyaw may discount ba ron? Minsan yung kunwari 9/9 sale, di ba? Ano ba ngayon? December 12/12. Mga ganun sale. Mamimili ako ng isang katutak na kapal ng muka. Ako naman, di naman tayo bago rito. Hindi naman tayo eksperto, pero after more than 40 years nang nasa politika, parang alam mo, nakita mo na lahat, di ba? You thought you've seen it all, di ba? Pero sa isang araw, mayroong press con itong Vice President at saka Senador. Tapos mayroong kang Diskaya na galit na galit. No? Nagalit na galit. Parang, parang, Ang na-imagine ko lang ngayon, yung mga senador na mga na-implicate dito sa flood control. Dahil walang investigasyon yung Blue Ribbon, nakahinto yung investigasyon ng Infracom sa House. Tapos itong ICI, closed door. Medyo sila, nagkakaroon ng undeserved respite. Nakahinga. Oo, medyo nakahinga. Tapos medyo, muna kami, hindi, work tayo, work mode muna. Yan ang lalabas natin sa social media. Abroad mo tayo. Naka-break no? Ito yung problema. Ang hirap makalimot Lalo sa ating mga ninakawan at patuloy na ninanakawan, ang hirap makalimot Yung madukutan ka sa jeep talagang hindi ka makakatulog na ilang araw Correct. Ito pa kaya nakawan ka ng bilyon-bilyon. Oo. Tapos, nakikita, siguro baka hindi naman nila nakikita, araw-araw, may mga nag-walk out sa paaralan. Sumisigaw. Diba? Sumisigaw. Kulong na yan. Diba? Sumisigaw ng mga araw-araw. No? UAAP games, concert sa Araneta Coliseum, diba? Mga maliliit na mga gatherings, lahat galit na galit. Pero parang chill lang sila. Bahala kayo sa sarili nyo. Basta kami. Meron kaming bilyones, no? Kayo hanggang ngayon, namumroblema kayo sa pambayad ng kuryente at saka tubig. No? Correct. Podcast ka lang. Diba? Hanggang ngayon ay nandun kayo. Talagang hindi nyo binibitawan ang inyong senior card dahil talagang kailangan nyo yung 20% discount para sa gamot. Correct. Pagkain, no? Diyan kayo. Kami, wala kaming pakialam dyan. Chill lang kami. Tapos ikaw Isgera, taga-benta ka lang ng t-shirt tsaka ng cap. Ganyan ka lang. Oo. Diba? Tapos isusumpahan nyo kami. Ano ngayon? Ano ngayon kung isumpahan nyo kami? Diba?
Tama. Diba? Oh. Mukhang ano yan mukhang namakyaw ng kapal ng mukha sa Shopee yung mga yun Tapos sasabihin nyo, siguro hindi nakakatulog yung ang himbing ng tulog namin. Diba? Sabihin nyo, kayo hindi makatulog. Dahil hindi nyo alam saan kukunin yung agahan. Diba? Correct. Diba? Kayo hindi makatulog. Dahil pag nilalagnat yung mga anak nyo, hindi nyo alam kung saan kayo, kung magkano yung presyo ng biogesic. Dahil tumaas na Diba? Kayo hindi makatulog. Kami, natutulog kami katabi yung daang-daang milyon na nakapatong sa lamesa. Ang sarap ang himbing ng tulog nun di ba? Yung aming mga anak, yung aming mga nepo babies, nakasakay sa mga jets. Di ba? Private plane, tsaka mga yate. Tapos nagsha-shopping dyan sa amin, sa Paris. Sila rin masama ang tulog. Kayo, paano kayo makakatulog? Konting ulan, binabaha yung bahay nyo hanggang second floor. Kayo ang hindi makatulog. Kaya wag nyo nga kami pagsabihan na dahil kami magnanakaw, kami ay hindi makatulog na mahimbing. Tulog na tulog kami. Kayo ang hindi. Ang problema lang nito mga mandarambong, hindi makanood ng UAP tsaka ng mga concert. Ilang problema. Diba? Parang hirap sila lumabas ng mga bahay ngayon, di ba? Oo. Kasi ito ang basa ko dyan, mga Pilipino takot mag-confront pag mag-isa lang sila. Kaya grupo na, kasalubong mo sa mall, hindi mo naman sisigawan, hoy, magnanakaw ka. Hindi ganun Pero merong strength in numbers Kunwari, naroon tayo ng concert, mga ganun. Tapos, yung isang asawa, yung isang nepo wife, tapos galit na galit. Dahil balak daw niyang pumunta ng September 21 rally. Pero dahil tinetreaten siya online, hindi na siya pumunta. Lakas na loob yung nepo wife pupunta sa rally against corruption. Tapos hindi siya tumuloy dahil baka siya saktan sa rally, di ba? Unang-una, tingin mo ba nung nakita mo si Guanzon, nakita mo si Chavit, nakita mo si Philip Salvador, tingin mo ba ay may threat sa kanila na saktan? Wala. Pero sisigawan sila. Di ba? Sisigawan. Bakit mga mga anti-corruption champion siya mga yan di ba? Pag-isipan ko.